Sa kamakailang survey ng Pulse Asia na isinagawa mula March 6 hanggang March 10, 2024. Ipinakita na si Senador Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte ay magkasama sa pinakamataas na posisyon bilang mga posibleng kandidato sa pagkapangulo. Na mayroon lamang sa 1.2% ang pagitan. Ayon sa resulta ng survey, 35% ng mga sumagot ang nagsabing kanilang iboboto si Senador Tulfo bilang Pangulo. Habang 34% naman ang bumoto para kay Vice President Sara Duterte. Sa mga sumusunod na pwesto sa survey, makikita natin si dating Vice Presidente Leni Robredo na may 11%. Kasunod si Senador Amy Marcos na may 5%, dating Senador Manny Pacquiao na may 3%, at sina Senador Robin Padilla at Risa Hontiveros na may 2% at 1%, ayon sa pagkakasunod. Nabanggit din sa survey ang iba't ibang personalidad tulad nina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Pangulo Rodrigo Duterte, at dating Mayor Isko Moreno. Gayunman, ang kanilang mga preference rating ay mas mababa sa 1%. Sa kabuuan, mayroong 7% ng mga sumasagot ang hindi pa rin tiyak kung sino ang kanilang iboboto bilang Pangulo. Napag-alaman din na si Senador Tulfo ay pumangatlo sa nakaraang senatorial na halalan noong 2022, na may mahigit sa 23 milyong boto. Samantalang si Vice President Sara Duterte ay nakakuha ng 32.2 milyong boto. Ang mga resulta ng survey na ito ay nagpapakita lamang ng patuloy na pagbabago at pag-unlad ng political landscape sa bansa. Isang punto lang po ang lamang, no, ni Senator Raffy Tulfo dito po kay Vice President Sara Duterte. Ano po ibig sabihin yan? Pag ngayon po nagkaroon ng botohan, statistically tied po sila. Kasi po, meron po yung meron pong plus and minus 2 at 3% o 5%, ganun po yan, no? So, tabla po sila. Si VP Sara, partida po yan. So, ibig sabihin ba dong pwede talagang talunin ni Raffy Tulfo si VP Sara? Yan, sasagutin natin yan. Okay. Ito po, tignan po natin to. So, 35 po si Senator Raffy Tulfo. Ito po ay poll conducted, survey ay conducted po noong March 6 to March 10. 35% si Raffy Tulfo, 34% naman po si Sara Duterte, no? So, very close po, 1 point lang. Kaya nga statistically ay talagang tabla po sila, no? Pero ang maganda po rito, iwan po nila yung pangatlo. Ang pangatlo po ay walang iba kundi si Leni Robredo na iboboto pa rin ng mga dilawan kakamping kahit na anong mangyari, may 11%, no? Followed by Senator Amy na may 5%, Manny Pacquiao na may 3%, Senators Robin Padilla, Hontiveros, sugat 2% and 1%, no? So, si Hontiveros po, 1% lang. 1% lang po. Kaya wala pong, kahit na anong daldal ni Hontiveros, wala na po yung talabyan sa mga Pilipino. 7% of the respondents were still undecided. At yung tatanungin niyo, syempre, nasan si Martin Romualdez? Ito po, other politicos mentioned by the respondents as potential presidential candidate. O kapit kayo, baka may pag-asa yung mga loyalista at mga tambalos-los vloggers, baka may pag-asa yung inyong pambato. Si Martin Romualdez, ilang porsyento? Ayan. Speaker Martin Romualdez, Rodrigo Duterte, Manila Mayor Isko Moreno, wala pa pong 1%. Yan po, wala pang 1%. Ilan na nga uli si Tulfo? 35%. Si VP Sara, 34%. Opo, kahit po malayo yan. Ano po ba magagawa natin? Hindi naman ako nagpa-survey. Bakit kayo sa akin umaangal? Malayo pang 2028. Edgardo Rada. Oo, talagang malayo pa.
Ano ngayon? Kasalanan ko ba kung naglabas sila ng survey? Binabalita po natin yung lumabas na survey. Huwag po kayong kulang kayo. Yan ang problema nyo eh. Pati survey na hindi naman kayo kasama. Hindi naman tayo kasama. Malayo pa. Huwag po kayo mag-alala. Pag malapit na po ang survey, ang presidential election, huwag kayong mag-alala. Iiwan sila lahat ni VP Sara Duterte. Gigil na. Malayo pa yun. May pag-asa pa si Martin. Wala pang 1% ngayon. May pag-asa pa yun. Asa pa kayo, ha? Okay. Talagang ganun. Habang mayroong pag-asa, okay, ano po ibig sabihin itong survey na to? No? Dalawa lang po ang may pag-asa na manalo. Si Rapi Tulfo at saka si BP Sara. At pag yan, makinig kayo ha, pag yan trend na yan ay nagpatuloy, one-on-one, Sara Duterte at Rapi Tulfo, wala po tayong kakabakabay, no? Kasi habang tumatagal, na-expose po ni Rapi Tulfo yung kanyang sarili. Sa totoo lang po, bugbog na po si BP Sara ng paninira. Hindi pa po nagsisimula na masiraan si Rapi Tulfo. Di ba? Akala nyo, dilawan, ha? Eto na ngayon, nakita na ng dilawan. Pangatlo si Leni, ha? Puta, pag tinira natin to si Rapi Tulfo, kasi si Sara Duterte, wala na eh. Binugbog nila sa kakatira eh. Ano ngayon na pwede nilang gawin? Kinakailangan makuha natin. Makasibak tayo sa supporter ni Tulfo. Sisiraan nila si Tulfo. Parang yung ginawa nila kay ngayon. Kaya Isko, di ba? Si Isko, ang taas ni Isko, pangatlo yata si Isko eh. Nung nagsimula yung mga survey. Makikita po natin yan. Wala pa pong tumitira kay Rapi Tulfo. Alam ko na yung mga pantitira ng dilawan. Kunwari, hindi natin sinusulsulan yung mga dilawan. Halimbawa po, nakita kasi nila, may pag-asa si Leni. Kasi nagsimula si Leni 1% noon. Naging second, di ba? Ngayon, 11%. May pag-asa si Leni na mag-second. Ano mga pwedeng ipantira kay Tulfo? Alam na, di ba? Ngayon pa lang, para nahihiwagaan na tayo sa paano siya mag-conduct, no? Paano siya mag-conduct ng investigasyon. Nakikita nyo naman, grandstanding. Kinakailangan may magandang result. Ha? Total, gusto mo na yan eh. Kinakailangan yung resulta ng investigasyon mo sa loto ay kapanipaniwala sa mga tao. Kasi ngayon pa lang, yung resulta ng loto, hindi ko kayo sinasabihan ng gagawin yung mga dilawan. Hindi ko kayo inuudyokan. Pero pwede yung pagsimulan niya. Inutusan yung mga dilaw. Total, utu-utu naman kayo. Binibigyan ko kayo ng ideya, di ba? Binibigyan ko kayo ng ideya. Kinakailangan siyempre, nag-iimbestiga ka eh. Siya ba yung chairman? Siya yung chairman ng sa loto, di ba? Yung tumatama sa loto, siya yung pangunahin nag-iimbestiga doon, di ba? Siya yung chairman noon. I-correct niyo lang ako, baka hindi naman siya, hindi sila ang chairman, ha? Kung ikaw yung chairman yan, kinakailangan may matinong daming issue sa milyonaryo. Ha? Kinakailangan may resulta po yan. Kasi pag wala resulta yan, dilawan, pasok! Kasi si BP Sara, dumaan na sa dumadaan, kasalukuyan, solid. Bakit pagpabor sa kandidato nyo, naniniwala kay sa survey, pero pagpabor kay Sara Duterte, hindi kayo naniniwala? Ganyan naman talaga yan. Lagi po nangunguna si Sara Duterte. Ano po katunayan? Ito po ang katotohanan sa survey, no? Sabi naman sa inyo, hindi po lahat ng survey pwede niyong pagtiwalaan. Sino po yung pwede niyong pagtiwalaan? Wala nang silbi tirahin si Tambi, hindi nakakaangat, no? Wala talaga eh. Mag-ship na tayo nito. Sa totoo lang po, si Tulfo lang po ang pwede talaga makatalo kay BP Sara. Hindi pala pwede makatalo. Bura. Si Rapi Tulfo lang po ang pinakamalapit. Yan, pinakamalapit.
Kukultahin natin utak ng mga dilawan. Banat kayo ng banat kay BP Sara. Binanatan nyo na yan. Kinakailangan nyo mag-second kayo. Kinakailangan nyo mag-iba si Raffy Tulfo dahil mawawala na si Lenny. Oh. Ibig sabihin, pag sa tunay na eleksyon po, maraming konsiderasyon. No? Hindi lang po yung popularity mo sa survey. No? Dapat yung mga base, dapat yung vice president mo, meron ding ambag sa'yo, di ba? Yan yun eh. Kaya pwedeng mag-combine to si Raffy Tulfo at si Lenny Robredo. Pwede. Kaya lang, papayag ba si Raffy Tulfo na nangunguna siya? Papayag kaya si Raffy Tulfo na maging vice president lang ni Lenny Robredo? Ganito yan eh. Pag hindi pumayag si Raffy Tulfo, kakanain na ng mga dilawa yan. At kinakailangan po syempre yung organization mo sa baba. Kinakailangan may mga solid ka. Di ba? May mga solid votes ka. May malakas ang baluarte mo. Tayo, nakakatiyak tayo kay BP Sara. Yung Mindanao, Visayas, Mindanao, malaki po ang boto ni BP Sara dyan. Okay, punta po tayo sa isang survey. Yung sikat na survey ng Pulse Asia pa rin. No? Ako po, pagdating po sa mga survey, titignan nyo po kung sino yung nagpapasurvey. Hindi po lahat na nagpapasurvey katiwa-tiwala na agad. No? Kasi dapat matagal na sila sa business. Ibig sabihin, yung SWS at Pulse Asia, hindi po yan na basta-basta o hindi po nila sa tagal na nila sa business, dekada na po sila, kumikita po sila sa kanilang business, hindi po nila sisirain yan para paboran lang yung ilang politiko, yung SWS at yung Pulse Asia na yan. Kaya more or less, scientific po yung ginagawa nila. No? Ibig sabihin, talagang nakabatay sa siyensya, hindi po yan nakabatay sa politiko. Marami pong mga survey company, they come and go. No? Nawawala na po yung iba kasi ginagamit lang sila ng politiko. Pero yung SWS at Pulse Asia, napakatagal na po nila rito. At kumikita po sila sa pamamagitan ng pagsasurvey. Yan po hanap buhay nila eh. Hindi po nila sisirain yan sa isang eleksyon. Binibigay ko po sa inyo yung premise ha. Tama ba na hindi dapat pagtiwalaan lahat ng survey? Opo. Mamimili kayo yung meron ng matagal na sa business na ito. Okay? Parang siyempre, puta, bagito pa lang yan. Paano mo pagtitiwalaan? Pero matagal na po yan. Okay.